So, ibigay po natin yung pinaka-the best na palakpakan natin sa Panginoon. Amen? Yan po ba ang pinaka-the best natin? Ang mga celebrity ang pinapalakpakan natin, may doon kasamang sigaw. Pero ang ating Panginoon, nagagalak mga kapatid dahil paiba-iba na ang mukha na aking kinakaharap, hindi katulad nung Sunday. Amen. Praise the Lord, maraming bago. Amen. So, salamat sa Diyos. Kaya sabi mo sa inyong katabi, I'm so glad. I'm so glad. I'm so blessed. I'm so blessed, Rachel. Ako'y nagagalak dahil nandito ka, kapatid. Yes. Amen. Peace be with you. So, tayo po darako sa ating part 2 ng ating topic, mga kapatid. So, ang ating mahal na pastor ay wala po sila ngayon dahil na-invite po sila sa kabilang church. Amen. Kaya ako pinarto noon kasi alam ko kasi talagang naka-schedule siya. Amen. Kaya ngayong hapon, nais ko po kayong anyayahan, mga kapatid. Tayo po ito kayong lahat at babasahin po natin ang banal na salita ng ating Panginoon. So, binasa ni Sister Rochelle kanina sa English, babasahin naman natin sa Tagalog. Ulit, huwag po kayong magsasawa sa salita ng Diyos. Siguro magtataka kayo, iyan na naman nung Sunday. Ang salita ng Diyos po, hindi nakakasawa. Amen. Amen. So, sabi dito sa Mark chapter 3, verse 7 to 12. Sabi niya sa Tagalog, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila ay nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Verse 9. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Verse 10, sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na nakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Last verse. Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Sabi niya, pagpapalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan niyang salita. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras kong ito, O Diyos, naihayag na ang iyong salita na aming pong pagbulay-bulayan. Panginoon, hinihiling ko po sa inyo, O Diyos, na i-anoint mo ang buhay ng bawat isa po sa amin ngayong umaga, ngayong hapon. I-anoint mo, O Diyos, bawat tenga na makikinig ang iyong mensahe sa oras kong ito. Lalong-lalo na, Panginoon, sa inyong lingkod, na gagamitin na maging daluyan ng pagpapala ngayong hapon. Lord, dalangin ko, O Diyos, na itago mo ako sa likuran ng iyong krus. Huwag mong hayaan, Panginoon, ang aking kahinaan, ang makita ng aking mga kapatid, kundi, Panginoon, ang iyong kabanalan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, ang makikita nila dito sa harapan sa oras kong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat anak mo na naririto sa umaga pong ito, sa hapon pong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po mga kapatid. So, ang ating outline ay makikita po natin dyan. Meron po tatlo na ginawa po natin na outline noon. Sabi niya dito, the committed.
yun po yung tinalakay natin noong nakaraan Sunday. Ngayon po, sa pangalawa po ting outline, the curious, the great multitude. Makikita po natin doon sa verse 10, 7 to 10. At yung huli po nating outline, the condemned, like the unclean spirit. Kaya, so, mga kapatid, ang ating napag-aralan noong Sunday, karugtong po ito, itong ating tatalakayin ngayong hapon. So, the committed. Ano ba ang matatandaan po natin nung nakaraan Sunday? The committed, nakita natin doon na kung paano tumugon, sumunod, yung kanyang mga alagad. Amen. Amen. Na kung tayo po'y tinawag ng Panginoon Jesucristo, is calling you to live the ordinary to become extraordinary. Kapag tinawag ka ng Diyos, yung mga bagay, mga ordinaryong bagay na ginagawa po natin, yun ang pinapatanggal ng ating Panginoon at gagawin po niya tayo na maging extraordinary. Magiging kakaiba po tayo. Amen? Dapat kung tinawag ka ng Diyos, meron kang ibang ginagawa doon sa ginagawa ng iba. Kakaiba ka. Amen? So, at nakita din natin mga kapatid na kapag tayo po ay tinawag ng Diyos, dapat kailangan hindi na po tayo paligoy-ligoy pa. Hindi na po tayo patumpik-tumpik pa. Anong response doon ng mga alagad? Agad. At once and immediately. Kaya kapag tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, agad, sumunod ka. Huwag kang mag-alibay, huwag kang magdahilan. So, mga kapatid, at once and immediately. Kapag tayo din ay nakipagtagpo sa Diyos, tayo pa ay binigyan ng task, tayo pa ay binigyan ng pagkakataon na magamit, sumunod po tayo. At once and immediately. Agad, mga kapatid. Hindi po yun ipinagpapaliban. Hindi tayo nagpro-procrastinate. Hindi po tayo nag-aalibay. Mga kapatid, ang tugon po doon ay agad. Amen. So kung paano may mga nakatuong tagasunod ni Jesus noon, gayon din naman ngayon. Ngunit, mayroon isa pong grupo na mga tumutugon ang maaari nating ilarawan bilang curious o mausisa. Yan po ang una natin pupuntusan ngayong hapon. Amen. The curious. Sabi niya dito sa ating teksto, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa tabi ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, sa kabila ng ilog ng Jordan, at sa palibot ng Tyre at Sidon. Dinayo siya ng mga tao dahil nabalitaan nila ang mga ginagawa niya. Dahil sa dami ng mga tao, nagpahanda ng isang bangka si Jesus sa mga tagasunod niya para may masasakyan siya kung sakaling magsiksikan sa kanya ang mga tao. Maraming pinagaling si Jesus, kaya dinumog siya ng lahat ng may sakit para mahawakan man lang siya. Mga kapatid, so dito natin makikita na napakaraming mga napakagandang bagay na maaari natin kapupulutan ng aral, mga kapatid. Kaya makinig po tayo. Amen. Hindi lang po tayo basta makinig lang. Dapat po ano yung napakinggan po natin, kung ano yung napag-aralan po natin, dapat isa pa buhay po natin. I-apply po natin sa buhay po natin. Una, na nakita po natin, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos at ginagawa niya yung pagpapagaling. Amen. Ginagawa niya yung pagka-cast out ng demons at ibang-ibang mga bagay upang matulungan niya ang mga taong lumalapit sa kanya. So in verse 7, umalis si Jesus at ang kanyang mga kalagad at siya ay nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea. So sabi dito, sinundan siya ng napakaraming tao. Sandamakmak,
Libo-libong mga tao ang lumalapit sa Diyos, sa Kanya. At hindi niya nakaligtaan, mga kapatid, yung panahon ng Kanyang pananalangin. Amen. Na kahit maraming tao na dumadagsa sa Kanya, hindi pa rin niya kinaligtaan yung Kanyang pananalangin. Kaya nga sinabi sa verse 9, kaya dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang Kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. So, nagpahanda siya ng isang bangkang para ang any given time, siya ay makapag-withdraw. Kasi nagsiksikan ng mga tao, kaya mayroon pang isang bangka para anumang oras, makakaalis siya, makapag-withdraw siya, at magkaroon siya ng pananalangin. Amen. So, yun ang reason kung bakit siya nagpahanda ng isang bangka. Para just in case na siya pagdagsahan ng maraming tao, anytime makakaalis, makapanalangin siya. Amen. Hindi siya may isturbo. So, sa verse 9, sabi na doon, talagang nagpahanda po siya. So, at habang siya ay nananalangin, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng discernment ang ating Panginoon Jesucristo. Na hindi lahat ng tao na sumusunod sa Kanya ay sumusunod sapagkat nais nilang magkaroon ng pagbabago ng buhay. Ang kanila lamang pong ninais, mga kapatid, ay magkaroon po sila ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Yun ang nais lang nila. Wala silang nais na sumunod para magtuko sa Ebanghelyo. Ang nais lang po nila yung mga sumusunod sa Kanya para mapagaling lamang ang kanilang mga karamdaman. Yun lang ang motibo nila. Amen, mga kapatid. So, ibig sabihin po, mga kapatid, pang-personal po na interes yung umiiraw sa puso ng karamihan sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Maraming sumusunod sa Panginoon, pero pang-personal na interes lamang ang kanilang sinasadya. Kung yun ang dahilan. Kung sinasabi mo, sis, may Bible study doon, pastor, wala akong time. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ng mga tao, gusto namin sumunod sa iyo, Panginoon, pero ang sagot ng Panginoon, ang anak ng tao ay walang masisilungan, walang mapagpapahingahan. Kasi ang tao, mga kapatid, ang gusto nila, ang nais nila ay yung pagsunod nila ay yung kanilang convenience. Kapag medyo mahirap na, hindi na sila makasunod sa Panginoon. Amen, mga kapatid. So, kaya nga medyo nalungkot ang Panginoon. Sapagkat ang mga tao na ito ay wala silang ibang inisip kundi ang mga pampersonal na interes lamang. Amen. Nalungkot po siya kasi po sa dami ng mga taong sumusunod sa Kanya, hindi po tama yung kanilang pong puso. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Ano sa tingin mo? Ayaw mong tignan? Tingin na lang kayo sa akin. Baka andito siya pero ang puso niya nasa sentral. Amen. Mali yung motibo niya para lang makasagap ng balita, makasagap lang ng kanyang itismis. Mga kapatid, sa katunayan, mga kapatid, marami po sa atin na sumusunod sa Panginoon pero hindi tama ang kanilang mga motibo. Amen. At nakita rin po natin dito, mga kapatid, yung mga taong sumusunod kay Jesus ay sila rin yung sumisigaw sa bandang huli. Anong sabi nila? Ano bang isinisigaw nila? Crucify Him! Napakapangit na kanilang mga motibo. Ibago siya sa krus. Sila mismo, yung mga sumusunod, sila mismo ang nagpapago kay Jesus. Napakapangit na intensyon, napakapangit na motibo, mga kapatid. Amen. Crucify Him. Ibago siya sa krus. Bakit kamo? Bakit nila nasabi doon? Nasabi yun? Because they became prostrated.
sila po ay nababali na didismaya. Kasi they thought that the Messiah that was there in their presence, in their midst, is the Messiah that will free them from the clutches of the Roman Empire. Yun po ang akala nila. Kaya po ganun na lamang pagkadismaya yung mga taong ito. Kaya po yun ang ginawa po nila. Amen. So kaya ganun na lang ka-frustrate ang mga taong ito. Ganun din as when they followed him after the fed, the 5,000. Gaya noong sinundan nila siya pagkatapos niyang pakainin ang 5,000. Tingnan po natin in John chapter 6, verse 24 to 27. Nung napansin ng mga tao na wala nang roon si Jesus at ang mga tagasunod niya, sumakay sila sa mga bangkang iyon at pumunta sa Capernaum para hanapin si Jesus. Verse 25, pagdating ng mga tao sa Capernaum, nakita nila si Jesus at tinanong, Guro, kailan pa po kayo dumating dito? Ano ba ang sagot ng ating Panginoon? Sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga nakita nyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yun ang dahilan kung bakit sila sinusundan si Jesus. Dahil nakalasap sila, nakakain sila, at nabusog sila. Hindi yung mga nakita nilang himala, yung mga pagpapagaling niya, yung mga binukay niya, yung mga patay, nakarinig yung mga bingi, nakakita yung mga bulag, hindi yun ang kanilang nakita. Mga kapatid, sumusunod lang sila dahil lang sa natikman nilang pagkain at nabusog sila. Mga kapatid, tanong, ganun pa ba tayo? Saka lang nandito dahil, mga kapatid, ganito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Hindi po ako ang nagsabi. Banal na kasulatan mismo ang nagsabi. Sumusunod sila dahil nakakain sila ng tinapay at nabusog. Oh, wow! Mga kapatid, maraming ganun ngayon. Nagpupunta sa church, pero mali ang motibo. Nag-church pero malayo ang puso niya sa Panginoon. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. Kaya sabi niya sa verse 26, anong sabi ng Panginoon? Hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga nakita niyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Amen. Kaya sabi sa verse 7, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagkain ito dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihan magbigay nito. Alam natin, Panginoon, mga kapatid, na ang Panginoon, siya ang tinapay ng buhay. Amen? Kaya dapat siya ang unahin po natin. Siya ang unahin natin sa buhay po natin. Mga kapatid, kailanman ang mga taong nagsisik sa Panginoon ay kailanman hindi pa nagginupong. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, unto us, mga kapatid. Kaya hanapin natin si Jesus na siya ang tinapay ng buhay. Amen. Ang kumain ng tinapay na inalok niya, kailanman hindi na magugutom, kailanman. Kaya kapag si Jesus na ang nakaluklok sa buhay mo, andun yung contentment, mga kapatid. Andun yung kasaganahan, hindi ka pagkukulang. Kasi alam mo na yung Diyos na nakaluklok sa puso mo ay siya ang nagbibigay, tumutugon sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen, mga kapatid. So, mga kapatid, sabi niya, huwag kayong magtrabaho sa mga bagay na nasisira lamang. Dapat, yung eternal po natin, yung eternal ang hanapin po natin. Yung biyaya na ang walang hanggan ang hanapin po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon.
Heso Kristo. Amen. As when the challenge them with the call to true discipleship. Gaya nung hinamon niya sila na tawag sa tunay na pagkadisipulo. In Luke chapter 14, verse 25 to 27, maraming tao ang sumusunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, ang sinumang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Mga kapatid, sa verse 7, ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Kasi mga kapatid, na-discern ng Panginoon na maraming sumusunod sa Kanya na hindi buo ang kanilang loob, hindi buo ang kanilang puso. Amen. Sumusunod lang sila para lang sa kanilang personal na interes. Hindi ko sinasabi na huwag niyong mahalin ang iyong mga magulang. Hindi ko sinasabi na huwag mong mahalin ang iyong asawa at mga anak. Pero, sabi niya dito, pagkapag minahal mo sila ng higit kaysa pagmamahal mo sa Diyos, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Amen. Dapat siya lagi ang nangingibabaw. Amen. Sa buhay po natin. Kung mahal man natin sila, huwag natin hihigitan yung pagmamahal natin sa Diyos. Dapat siya lagi ang number 1 sa buhay po natin. Mga kapatid. Kaya sabi niya dito sa Matthew chapter 10 verse 37 to 38, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not help, does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Kaya mga kapatid, kagaya sinabi ko, hindi ko sinasabi na huwag nyo silang mahalin. Mahalin natin sila, pero huwag lampas o higit sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? Amen. So, mayroon po kasing dalawang klase ng pagsunod ng isang tao. Ito yung tinatawag na half-hearted follower. Ito yung sumusunod sa Diyos, pero napipilitan. Amen, for reklamo. Napipilitan. Ito man naman yung wholehearted followers, ito yung buong puso na sumusunod sa Diyos. Amen. Walk with faith. Lumalakad siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Yun ang mga, kaya maraming sumusunod mga kapatid na nag-aalinlangan, nagdududa sapagkat ang puso niya ay hindi buo. Hindi solido ang kanyang buo, ang kanyang puso. So of course, some would eventually take up the challenge and become true disciples. So darako tayo sa letter B ng outline number 2 and outline number 2. The curious today. Ang mga mausisa ngayon. Tignan mo nga yung katabi mo kung ano. Curious ba yan? Mausisa ba yan? Isama natin ang mga bumisita ngayon dito sa church. Amen. Kahit na regular kang umaattend sa church, kasali ka dito. Kaya sabi dito, sabi niya, they are like tire kickers. They never fully commit themselves. Kapag sinabing tire kickers, mga kapatid, halimbawa, ito po ay isang inahasahang customer na nagpapakita ng interes sa isang produkto o serbisyo. Ngunit, walang seryosong layunin na bumili. Amen. Yan ang ibig sabihin yung tire kickers. Kumbaga, para lang sila nagwi-window shopping. Amen. Pumupunta ka sa mall, wala ka namang balak bumili, pero kinulong mo lahat ng paninda. Wala kang ibang ginawa kundi hinalong ka.
Pero wala ka namang balak na bumili. Pinakod mo pa yung sales lady. Parang ganyan, mga kapatid, ang mga nagpupunta sa church. Amen. Nagpupunta sila sa church, pero hindi siya interesado na matuto o sumanod sa Ebanghelyo. Nandito siya, pero wala siyang balak na sundin. Tuparin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Perhaps, they attend just to appease their conscience. Marahil ay dumadalo siya para lamang mapawi ang kanilang konsensya. But, they never obey the gospel, mga kapatid. Hindi sila kailanman sumunod sa Ebanghelyo. Para lang nag-window shopping. Amen? So, in Mark chapter 16, verse 15 to 16, sabi ng Biblia, memory verse po natin ito, go into all the world and preach the good news to all creation. Pagkatapos sinabi niya, si Jesus, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Amen. So sa verse 16, ang lahat ng sasampalataya at nagbabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Napakaliwanag, mga kapatid. Ang hindi sumampalataya sa Diyos ay parurusahan. So, kapag inialok po natin ang magandang balita, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang dami-dami nilang dahilan. Amen. Sasabihin, kayo naman mga born again, ang hirap niyong makasama. Masyado kayong banal. Hayaan mo, magbabago muna ako bago ako sasama sa inyo. Mali! Mali yun! Dapat lumapit ka muna sa Diyos, babaguhin ka niya. Amen. Ganun ang katiran nila. Dapat tanggapin mo si Jesus. Saka na, masyado kayong holy. Hindi ako karapat dapat sumama sa inyo. Magbabago muna ako. Pagkatapos, susunod na ako sa inyo. Sasama na ako sa inyo. Mali po yun. Amen? Lumapit muna tayo sa Diyos at tayo po ay kanyang babaguhin. Amen. Yung iba naman, kailangan, Brad, tanggapin mo ang Ebanghelyo. Tanggapin mo si Jesus. Ay hindi, Pastor. Ako po ay isang kandado sarado kandado katoliko. Sarado kandado katoliko. Whatever it is, mga kapatid. Na kahit na nalaman niya na ang katotohanan. Amen. Pinaninindigan pa rin niya, pinanghahawakan pa rin niya kung ano yung kanyang kinamulatan. Amen. Kasi yun ang ipinamana ng ating mga ninuno, ang ating mga magulang. Ang dami-daming magagandang ipamana, yun pa ang kanilang ipinamana sa atin. Anong sabi? Sabi niya, pagsamba sa Diyos-Diyusan o rebulto. Amen. Mga kapatid, ang dami pa rin mga tao na nakipaghihilaan doon sa itim na Nazareno hanggang ngayon. Amen. Sinabi sa ng Biblia na huwag kang sasamba ng mga rebulto na okay, mga Diyos-Diyusan. Pero ginagawa pa rin natin. Yung iba, hindi naman lahat. Amen. Sabi niya, yung pagrurosaryo, hindi ako yun. Sila. Wala sa Biblia yun. Yung pagnunubena, wala sa Biblia yun. Amen. Yung sign of the cross, wala sa Biblia yun. Hinanap ko yan sa buong Biblia, mula Genesis to Revelation. Sinerch ko talaga, wala akong natagpuan na sign of the cross sa Biblia. Alam niyo kung saan ko nahanap? Sa libro ng Katoliko. Sorry mga kapatid kung mabanggit ko ito. Sabi niya, yan, maikling katisismo, page 3, Nihil obstat J.C. Abriol Imprimator Hernando Antiporta.
printed and published by Catholic Trade Manila Incorporation. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin Panginoon, naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa. Yan po. Diyan ko nakita sa aklat ng mga Katoliko. Anong ibig sabihin ng ipag-adya? Fighting. Sabi niya doon, ipaglaban mo kami sa aming mga kaaway. Yun ang interpretasyon nun. Ipaglaban mo sa amin ang iyong mga kaaway. Kung ipaglaban para sa kaaway, bakit pagpasok mo para sa simbahan, isasawsaw mo yung dulo ng daliri? Ibig sabihin may kaaway ka sa loob. Amen. Ibig sabihin, may kaaway ka. Yung iba naman, pag may nasalubong na itim na aso, itim na pusa, alam, pwede yun kasi kaaway niya. Pero pag harap mo kay pare, pagpasok mo sa simbahan, bakit laging ganun? Ibig sabihin, may kaaway ka doon. Kaaway mo sila. Yung iba naman, dumaan lang sa simbahan, o kaya nakasakay sa bus, pagdaan niya sa simbahan. Yan po ang ipinamana nila sa atin na wala labag sa katotohanan. Amen. Pagsasign of the cross. Tapos, nadaanan niya na yung simbahan, nakalimutan niya. So, sa sunod na lang na simbahan. Kaya pagdating na doon sa kabilang simbahan, balik na naman, sign of the cross na naman. So, ibig sabihin mga kapatid, yung itinuturo nila, mismo sa libro nila, pero hindi nila sinusunod. Taliwas sa katotohanan, labag sa katotohanan. Kaya mga kapatid, ipag-adya mo. Kung ako po ay hindi ako naninira, sinasabi ko lang ang katotohanan. Amen? Kapag sinabi mo ang katotohanan, hindi yun paninira. Ang paninira, yung katotohanan, binabaluktot mo, tinipis mo, yun ang paninira. Pero ako yun, nililinaw ko lang mga kapatid, na kung meron pa rin tayong ganitong namana sa ating mga ninuno, ating mga magulang, please, mamulat po tayo sa katotohanan, mga kapatid. Amen? Amen. Ipag-adya. I-share niyo mamaya. Adya. Ito ang mga natutunan natin, mga kapatid, sa ating mga ninuno, na ito'y labag naman sa katotohanan, labag naman sa kalooban ng Diyos. So hopefully, one who is curious will eventually take the step to follow Jesus completely. Amen. Sana ang isang mausisa o curious ay sa huli ay gumawa ng hakbang upang ganap na sundin si Jesus. Finally, there are those whose response to Jesus is entirely negative, who we can categorize as, dara ko tayo sa outline number 3, as the condemned. Amen. Sabi niya sa letter A, like the unclean spirit. Tulad ng mga maruming espiritu. Ito po ang ating pupuntasan ulit. Sa verse 11, sabi niya, bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. So sa buhay pong ito mga kapatid, maraming bagay tayong pinaniniwalaan na wala pong katotohanan. Amen. Marami pong mga bagay na pinaniniwalaan po natin na ito po ay minana po natin sa ating mga magulang. Kagaya yung kwento nila na meron daw po tikbalang, meron daw po tiyanak, meron daw po white lady, meron daw po black lady, meron daw po red lady. Iba't ibang klase. Mga nilalang daw. O kung saan daw po sila ay gumagawa po ng mga pagpapayariin
ng Diyos ng kanya pong mga kababalaghan. Mga paniniwala na nariyan po yung Halloween. Mga paniniwala, mga kapatid, nais kong sabihin po sa inyo ngayong hapon na lahat ng mga yan ay wala pong katotohanan. Amen. Gawa-gawa lang yan mga tao. So isa po dito yung ating po kinagisnan na pagkadaw po namatay ang isang tao o isang ang ating mga kamag-anak, ang ating mga mahal sa buhay, sabi nila, nagpaparamdam daw siya. Amen. O nagpapakita daw siya. Mga kapatid, lalo na kung minsan, mayroon ang naamoy ng kandila, amoy kandila, oh, dumalaw siya, nandito siya. Diba? Yung mga paniniwala po natin. O kaya may pumasok na paru-paro, huwag mong gagalawin yan. Siya yan. Dinalaw tayo. Mga kapatid, lahat po yan ay kasinungalingan. Lahat yan mga evil spirit yan. Amen. So kapatid, huwag po kayong maniwala doon sapagkat ang diablo po ay mandaraya. Kaya niyang gayahin kung ano ang itsura ng mahal mo sa buhay. Gagayahin na yan para mapaniwala ka lang niya. Mga kapatid, sabi niya, for us to think, o makapag-isip tayo na wala naman pala impyerno. Yan ang dahilan kung bakit kanya dilin lang. Para ikaw ay mapaniwala niya na ang hantungan ng tao ay wala palang impyerno. Minsan meron akong napanood sa YouTube na mayroon daw siya ay isang expert sa mga spirit. So kung kilala yun si Ed Caluwag, sino bang nakakilala sa inyo? Ito po si Ed Caluwag mga kapatid, sabi niya, nararamdaman ko, mayroong kaluluwa dito na hindi mapakali. Mayroong kaluluwa dito na umiyak. Ramdam na ramdam ko. Ramdam na ramdam ko. Mabigat, mabigat. Yan po si Ed Caluwag mga kapatid. Alam niyo, hindi ho lahat mukhang tama ay tama. Amen. Sapagkat kung wala po ito sa Biblia, yan po ay kalukuhan. Amen. Spirit expert daw po siya. Ramdam na ramdam, may kaluluwa dito na umiiyak. May kaluluwa dito na hindi mapakali. Kalukuhan yan mga kapatid. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, si Ed Caluwag po, isa po bulaang expert. Huwag po kayong maniniwala doon. Nais kong sabihin po sa inyo mga kapatid sa oras pong ito, walang kaluluwang bumabalik sa lupang ito. Amen. Amen. Walang bumabalik. Amen. They are the evil spirit mga kapatid. Discerning. Amen. Amen. Ang tanong ko po ay ganito. Kung nakakabalik pala ang kaluluwa ng isang tao, ibig sabihin, walang silbi yung impyerno. Walang useless yung impyerno. Kasi nakakalabas-pasok pala ang tao doon, ang kaluluwa doon. Useless yung impyerno na lilikha ng Diyos. Kasi linikha ng Diyos ang impyerno para sa mga anghel na lumabag sa Kanya. Mga taong sumuway sa Kanya. Kaya kung lilikha yung impyerno ngayon, tapos sabi nyo, bumabalik sila, dumadalaw sila, useless yung impyerno. Nakakalabas-pasok pala ang tao sa impyerno, ang kaluluwa sa impyerno. Kaya useless, mga kapatid. Kaya, paano naman ako, magpapakatino? Bakit pa ako maglilingkod sa Diyos? Yung taong gumahasa at yung taong naglingkod sa Diyos, pareho pala sa langit pupunta. Walang impyerno. Ba't ka ba natatakot? Mga kapatid, gamitin naman natin minsan ang ating mga isip sa mga bagay na ito. Amen?
Gamitin naman natin. Alam nyo kung bakit po itinuturo ito ng demonyo ito sa atin? Upang tayo'y maisama niya sa tinatawag na walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Amen. Tingnan din po natin itong Ephesians chapter 2 verse 1. Sabi ng Biblia dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Bakit may mga taong masusuwayin sa Diyos? Bakit nga ba? Bakit may mga taong paadik-adik, palasing-lasing, pamanyak-manyak, pasuray-suray, pasugal-sugal, nang bababae, nang lalaki, nag-iisip ng masama? And everything, hindi ko na lang po kayang isa-isahin lahat ng uri ng kasalanan. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, sa araw na ito, kung bakit ang tao po ay nandyan pa rin yung kanilang paggagawa ng kasalanan. Ang tao po ay gumagawa ng masama. It is because of the evil spirit na gumagawa sa sanlibutan ito. Amen. Amen. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang iyong mahal mo sa buhay, ang iyong asawa, ay pasugal-sugal, palasing-lasing, ng bababae, ng lalaki. Dahil sa masamang espiritu na gumagapos sa kanya. Dahil sa masamang espiritu na umaalipin sa kanya. Amen? Amen. Kaya sabi niya sa verse 1 sa Ephesians, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Mga kapatid, kung kaya nga po, mga kapatid, kung ikaw ay nanonood sa live streaming ngayon, na ikaw ay nakikinig ngayon, mga kapatid, kung ikaw ang tinutukoy ko ngayon, bakit hindi mo kayang iwanan ang bisyo? Bakit ikaw ay puro kamunduhan? Bakit ikaw ay puro kalayawan? Bakit ikaw ay pagka sa pera, malaki ang tainga mo? Amen. Pero pag isinisigaw ko na dito sa harapan ang salita ng Diyos, ayaw mo ba rin makinig? Pero pag sa pera, kahit bulong, naiintindihan mo agad. Naunawaan mo agad. Sign pa lang naunawaan mo na. Pero pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, nandito na ako sa harapan, sumisigaw, ayaw mo pa rin maniwala. Bakit? Dahil patay pa ang iyong espiritu. Yun ang dahilan. Mga kapatid, pagdating sa pera, wow, dan tayo alerto. Amen. Sign pa lang. Kaintindihan na. Amen. Ihiram. Nagkakaintindihan. Wala bang sahod ngayon? Mga kapatid. Pero pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, makinig naman kayo. Tanggapin naman natin ang katotohanan. Amen? Hallelujah. So, ang unclean spirit na tinutukoy dito ay walang iba kundi yung mga tao na sinasapian ni Satanas. Huwag mong tignan yung katabi mo. Nasapian ba? Mukhang sinapian ba yan? Huwag mo siyang panginalaan. Sabi niya sa verse 11, bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na nakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. So, yung mga taong masamang espiritu, alam nila na naghihintay sa kanila ang pagdurusa. Alam na nila yon. Amen. Amen. Sabi nito na mag-aral natin mga kapatid na si Jesus ay walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Amen. Amen.
pati pagpapalayas ng masamang espiritu doon sa tao, ay kaya niya. Amen. So, kahit ang mga tao, mga kapatid, na inaalihan ng masamang espiritu, ay kanyang pinagaling. So, pinalayas niya yung masamang espiritu doon sa tao. Kaya, sila sumisigaw. Sabi niya sa verse 29 ng Matthew, chapter 8, sumisigaw sila kay Jesus. Ano ang pakialam mo sa amin? Ikaw na anak ng Diyos. Pumunta ka ba rito para kapahirapan kami nang wala pa sa takdang panahon? Sapagkat mga kapatid, natatakot sila na parusahan na wala pa sa panahon. Alam na nila na talagang darating at darating sila ipaparusahan. Pero ang kinatatakutan nila, wala pa sila sa panahon na sila iparusahan. Wala pa sila sa oras. Kaya sabi nila, naparito ka ba upang kami parusahan sa wala pang sa panahon? Alam nila yung kanilang kaparusahan. Kaya lang, alam din nila na hindi pa nila panahon. Amen. Kaya, naligalig sila noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Gayon din dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, sabi ng Biblia, kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos na nung nagkasala sila, sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghuhukom. Amen. So alam naman natin mga kapatid, sino bang nakakilala kay Lucifer? Amen. Satan. Amen. Kilala niyo si Lucifer? Amen. Si Lucifer po ay isang anghel. Dati. Amen. So ano bang trabaho ng mga anghel? Kumakanta, nagpupuri sa Diyos. Alipin na sila ang alalay ng ating Panginoon noon. Maalala nyo nung umiiyak si Jesus doon sa Garden of Gethsemane, umiiyak siya doon, pinuntaan siya ng mga anghel at in-encourage pinalakas si Jesus. Yun ang trabaho nila. Pero sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng kasamaan, mga kapatid, sabi niyang Isaiah chapter 14 verse 11 to 15 na lumagpak yung anghel mula sa langit. Dahil gumawa siya ng mga bagay na labag sa katotohanan. Gusto niyang agawin yung posisyon ng ating Panginoon. Kaya siya ay lumagpak sa lupa. Mga kapatid. At sila ngayon yung umaaligid sa tabi mo. Sabi niya, sige matulog ka na. Huwag mo siyang pakinggan. Yun ang bulong niya ngayon. Pero yung ang kanilang hari, yung kanyang director na si Lucifer, ay hanggang ngayon ay nakakulong. Amen. Yung mga kampon lang niya ang pakalat-kalat dyan. Nakatakas sila. Amen. Kaya sila ngayon ang gumagawa, nagpapanggap na evil spirit sa tabi mo. Amen. So alam natin na si Lucifer ay galing langit. Amen. Nilalang ng Diyos ang mga anghel. Yun ang tandaan po natin. Bago nilalang ng earth, ng galaxy, ay nilalang ng Diyos muna ang mga anghel. Sila ang kasakasama niya noon. Amen. So, anuman yung mga nakikita natin dito sa lupa, mga kapatid, ay una nalikha na ng Diyos ang mga anghel noon. Kaya lang, nagkasala sila, kaya sila lumagpak dito sa lupa dahil sa kagagawan nila. Kaya, tinawag silang Satanas. Amen. Pero yung pangalang Lucifer, mga kapatid, ang ibig sabihin ay Son of the Morning. Anak ng umaga. Kaya kung magkaanak kayo, Son of the morning. Huwag naman yung... pwede yung ipangalan Lucifer. Kasi ang kahulugan nun, ang ibig sabihin nun, Son of the Morning. Anak ng umaga. Amen.
Tingnan nyo doon sa aklat ng Isaiah, chapter 14, verse 11 to 15. Nahulog siya mula sa langit, tala ng umaga. Son of God, anak ng tao, son of the morning. Mga kapatid, kaya po, si Lucifer, kaya lang naging masama, si Lucifer dahil yung ginawa niya. Pero yung pangalan niya, maganda. Amen? Son of the morning, anak ng umaga. So, ngunit hindi sila, sabi dito sa verse 6, sa 2 Peter chapter 2, verse 4, sabi niya, basahin po natin, kahit nga ang mga anghel ay hindi kinaawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim na madilim na hukay para roon hintayin ang araw ng paghukom. Amen. In Judas chapter 1 verse 6, sabi rin dito, alalahanin niyo rin ang mga anghel na hindi, sabi niyo dito, na hindi nananatili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Ginapos ng Diyos ang mga iyon ng kadenang hindi napuputol at ikinulong sa napakalalim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Alam naman natin mga kapatid, mabutit masama ay haharap sa Diyos. Mabutit masama ay hahatulan ng Diyos. Mga kapatid, ngunit hindi sila nagpakita ng pagnanais na magsisi sa kanilang masasamang paraan. Yan po, mga kapatid, ang problema sa kanila. Minsan hindi nila inisip ng humingi ng kapatawaran o magsisi sa kanilang mga ginagawa. So, darapo tayo sa letter B sa ating outline number 3. The condemned today. Ang hahatulan ngayon, mga kapatid, would include those who persist in sin and refuse to repent. Sabi dito sa Hebreo 11:10, chapter 10, verse 26. Sabi niya, sapagkat kung sasadyain pa natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating nalaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. So anong kasalanan ang tinutukoy itong talatang ito, Hebreo 10:26? Anong kasalanan? Kasi po, ito po ang ginagamit ng mga ibang tagapagturo ng Ebanghelyo na nawawala ang kaligtasan, losing of salvation. Yan, ito po ang pinanghahawakan nila. Na kapag ka daw sasadyain mo, gumawa ng kasalanan, ay wala ng handog na pwedeng sasalba sa'yo. Maling interpretasyon po yun. Sapagkat ang salvation po ay kailanman hindi mawawala sa atin. Kasi regalo ng Diyos sa atin yan. Amen? Kapag tinanggap mo yung regalo, wala nang bayad yan. Regalo yan eh. Walang bayad. Hindi po pwedeng bayaran. Regalo ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ano sabi mo doon? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Kasi pag ginawa mo yung kaligtasan mo, magiging mayabang ka. Amen? Kaya sabihin mo, kaya ako naligtas, Lord. Kasi mabait ako. Masipag ako. Pinagtrabahuan ko ang aking kaligtasan. Magiging mayabang ka. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay niyang libre. Amen. Para wala kang may pagmapuri, wala kang may pagmalaki sa Kanya. So kasi po, ang tinutukoy, itong talatang ito, mga kapatid,
ay hindi po yung tinatawag na behavior sin. Amen. Kasi kapag sinabing behavior sin, ito yung kasalanan ng pag-uugali. Halimbawa, nakapatay ka dahil sa pagdepensa mo sa inyong sarili. Napatay mo siya o kaya nagnakaw ka dahil gipit na gipit ka. Ibig sabihin ba nun, hindi ka na mapatawad? Ano sa tingin nyo? Mapapatawad. Lahat tayo may pagkakataon mapapatawad. Amen. Kasi kung ito ang basihan natin mga kapatid sa Hebreo 10:26 na mawawala ang kaligtasan, lahat po tayo nakagawa ng kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kung lahat tayo makasalanan, kung ito ang basihan po natin, hindi wala nang maliligtas. Di ba? Di wala nang save. Wala nang masilsave kasi lahat tayo makasalanan. Ano sabi ng Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Kaya hindi mo pwedeng basihan mo itong Hebreo 10:26 na mawawala ang salvation mo. Amen. Kasi itong ginagamit ng mga ibang tagapagturo na itong Hebreo 10:26, pag sinasadya mo gumawa ng kasalanan, wala nang handog na makapagsasalba sa'yo. Mali, mga kapatid. Kapagkat ang tinutukoy itong Hebreo 10:26 ay hindi po behavior sin. Mga kapatid. So itong Hebreo 10:26, mga kapatid, ang tinutukoy po ito ay ito po yung tinatawag na sin of unbelief. Ito po ang tinutukoy itong Hebreo 10:26. Sabi niya, sapagkat kung sasadyahin pa natin, magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating nalaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. So, ibig sabihin mga kapatid, narinig mo na ang katotohanan, narasap mo na ang katotohanan, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinaniniwalaan na si Jesus, siya ang tumubos ng buhay mo, siya ang nag-alay ng kanyang buhay para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang tinutukoy nito mga kapatid, na kapag sasadyahin mo na ayaw tanggapin, ayaw mong paniwalaan na si Jesus ay namatay, ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Pag hindi mo pinaniniwalaan nun, ito po ang tinutukoy, mga kapatid, na wala nang alay na pwedeng magpatawad sa'yo. Kapagkat ginawa na ni Jesus yan, si Jesus lang ang pwedeng tumubos, magbayad ng ating mga kasalanan. Ginawa niya na yun. Kaya huwag mong pwedeng paibako ulit ang ating Panginoon. Wala nang handog sapagkat ginawa niya ni Jesus. Mga kapatid, kaya pagsasadyahin mo ngayon na ayaw mong maniwala na si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan mo, sasadyahin mong ayaw pakinggan ang Ebanghelyo. Ito po ang tinutukoy ng Biblia. Amen. Hebreo 10:26. Hindi yung mga gawa nating mga kasalanan. Ito po, kung ayaw mong makinig, ayaw mong tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay mo, ang naghihintay sa iyo mga kapatid, sabi niya sa verse 27, tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Mga kapatid, kailanman walang nagtagumpay na kumalaban sa Diyos. Amen. Sapagkat walang ibang mga pangyarihan dito sa balat ng lupa, kundi ang Diyos na lumalang. Mas makapangyarihan ang Diyos na lumalang kaysa taong nilalang. Amen. Kaya walang taong nagtagumpay na kumalaban sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, siyang mga pangyarihan sa lahat. Siya, mga kapatid, walang makakatao sa Kanya. Sapagkat siya mismo ang lumalang sa atin. Amen, mga kapatid. Amen. So sabi niya ito,
who often thinks lightly of sin and mock those trying to do good. Sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 3, kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa nyo noon, ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, puno ng kahalayan ang buhay nyo noon at sinusunod nyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya at sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyusan, kung ano-ano ang masamang bagay ang inyong mga ginagawa, ang ginagawa ninyo. Pero, sabi sa verse 4, pero nagtataka ngayon sila sa inyo, ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay, kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Di ba, mula nung tinanggap natin ang Panginoon, ang dami natin naririnig na, yan, burn again. Yan, nagpupunta sa church, pero pagdating nila sa bahay nila, wala naman pinag-iba. Ganoon pa rin, bunganga, lakas. Walang pinag-iba. So wag nyo nang gawin yun, mga kapatid. Dapat mag-iba na kayo. Mag-iba na tayo. Amen? Kung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay po natin, mga kapatid, dapat yung buhay na ni Kristo ang nakikita sa'yo. Wala na yung dati mong pagkatao. Patay na yung dating ikaw. Amen? Dapat si Kristo na ang nakikita sa buhay po natin. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Bago na tayong nilalang, mga kapatid. Kaya dapat magbago na rin ang buhay po natin, ang takbo ng buhay po natin. Hindi na katulad nung dati. Amen? Kaya pag niyaya ka, tara magkano kayo sa Central, saka na mag-church muna tayo. Amen? Amen. Umaten ka ng Zoom Bible Study, virtual, umaten ka, kasarapan ng tulog ko, Pastor. Saka na sa susunod na lang. Umaten ka ng Bible Study, saka na lang. Mga kapatid, at once and immediately, kapag tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, yet they will one day have to answer, even confess Jesus. Sabi nito, ngunit sila ay isang araw ay kailangan sumagot kahit na ipagtatapat si Jesus. In 1 Peter 4:5, 1 Peter chapter 4 verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Amen. Kaya walang makakaligtas sa pagharap natin sa Diyos. Huhusgahan po tayo, hahatulan po tayo ng Diyos. Kung ano ang iyong ginawa, mabuti man o masama, pananagutan natin lahat yan sa Diyos pagharap natin sa Kanya. Amen. Kaya ang dapat pong ipaghanda ngayon, mga kapatid, hindi itong kahon na ito. Kasi itong kahon na ito, babalik sa alabok. Amen. Kaya dapat ang ipaghandaan po natin ang ating kaluluwa at espiritu na siya ang haharap sa Diyos pagdating ng araw. Amen. Kaya kahit kapalan mo yung lipstick mo, kahit na kapalan mo yung foundation ng mukha mo, kukulubot at kukulubot yan. Amen. At hahanto yan, babalik yan sa lupa. Amen. Kaya wag mong masyadong pagpukusan yung itsura mo. Wag mong masyadong pagpukusan yung katawan mo.
Kaya subukan mong humarap sa salamin. Hoy. Bible teacher ka, ha? Dapat makinig ka. Sumunod ka. Tignan mo, pansinin mo, tititigan ka rin niya. Amen. Tititigan ka rin niya. Titignan ka rin. Mga kapatid, kaya dapat po natin paghandaan itong ating kaluluwa. Ihanda po natin na siya ang haharap sa Diyos. Amen. So sabi niya dito sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa ay nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos. Mga kapatid. Amen? Gising ba kayo, mga kapatid? Amen. We pray na mayroon po tayong natutunan. Amen? Kaya pagdating, mga kapatid, sa ating paglakad bilang Kristiyano, dapat ipamuhay po natin kung ano yung ating mga napapag-aralan. Hindi lang basta makinig ka, kasi hindi tayo tinawag ng Diyos na tagapakinig lamang. Amen? Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para isagawa kung ano yung mga ating natututunan, ating mga naririnig. Amen po, mga kapatid? Amen! So, alam ko na medyo may masama ang tingin niya sa akin. Kasi ang tagal-tagal naman daw. Nagkakaintindihan naman tayo eh. Alam ko na kung anong ibig sabihin ng tingin mo sa akin. Eh, sabi ko nga sa pagdating dyan, magkakaintindihan. Sa tingin pa lang magkakaintindihan tayo. So, tara po tayo sa ating conclusion. Meron pong mga tanong dito. Mahal na kaibigan, saan grupo mo ilalagay ang iyong sarili sa iyong tugon kay Jesus? Ikaw ba ay kabilang sa mga nakatuon, isang tapat na disipulo ni Yesu Kristo? Ikaw ba yon? Or ikaw ba ay kabilang sa mga mausisa, curious, interesado ngunit hindi nakakagawa ng desisyon? Ikaw ba yon? Or ikaw ba ay kabilang sa mga hinatulan, the condemned, determinadong labanan ang Diyos at tumanggi na sundin si Jesus? Kapatid, sinabi ko na kanina, walang nagtugumpay na kumalaban kay Jesus. Amen. Sa pangalawa, balang araw, mga kapatid, sabi nga, balang araw, mapabilang tayo sa grupo ng mga nakatuon o nahatulan. Saan ba tayo lulugar? Mga kapatid, ang oras para sa pag-usisa ay tapos na. Tayo ay maliligtas o mawawala magpakailanman. Ngayon ay oras na upang gawin ang iyong pagpili. Amen. Huwag mong ipagpaliban. Huwag mo nang ipagpabukas. Mga kapatid, kung ano ang decision mo ngayon, dapat sundin mo. Gawin mo. Alam ko na ang Diyos kumakatok sa pintuan ng iyong puso ngayon. Amen. Kapatid, huwag mong ipagpabukas, huwag mong ipagpaliban. Ito na ang araw ng kaligtasan. Sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you. And in the time of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Mga kapatid, kaya huwag mong ipagpaliban ngayon.
Alam ko na ang Diyos kumakatok sa puso ng bawat isa po sa atin. Tanggapin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo at makiisa sa mga taong nakatuon sa pagsunod kay Jesus at maglingkod sa Kanya hanggang sa panahon at kawalang hanggan. Mga kapatid, tumayo po tayo.